Alam mo ba na mga jinn ang nagpatayo ng Masjid al-Aqsa sa Jerusalem? Ngunit bago ito, ano nga ba ang jinn? Ang jinn ay ang mga nilalang na nilikha ng Allah mula sa walang usok na apoy. Ang karaniwang kaalaman tungkol sa jinn ay nagkakagusto at nananakit sila ng mga tao. Ngunit katulad ng mga tao, sila ay may kakayahan ring magpasya at pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga jinn ay sasailalim din sa paghuhukom at mananagot sa kanilang mga gawa. Isa sa mga pangunahing layunin ng jinn ay tulad ng sa tao, upang sambahin ang Allah. Isa sa mga hadith mula kay Propeta Muhammad, kapayapaan ay sumakanya, ay nagpapaliwanag na ang mga jinn ay maaaring maging Muslim o kabilang sa iba pang relihiyon at mayroon silang sariling komunidad na katulad ng sa mga tao. Ang mga jinn ay nakikinig sa mga pagbasa ng Quran at maaaring maapektuhan nito. Ang Propeta Sulaiman ay binigyan ng Allah ng kapangyarihan na makipag-ugnayan at mag-utos sa mga jinn. Pinarusahan ng Propeta Sulaiman ang mga jinn noon kung kaya't inutusan niya ang mga jinn na magpatayo ng masjid, ang Masjid al-Aqsa. Natigil lamang ang paggawa nito nang mapagtanto ng mga jinn na patay na ang Propeta Sulaiman. Ang mga jinn ay hindi nating kaaway o kaibigan. Sila ay may mga kakaibang anyo, ngunit hindi nakikita. Mag-ingat tayo sa impluwensiya ng masasamang jinn. May mga partikular na panalangin na itinuro ang propeta para sa proteksyon laban sa mga ito, tulad ng pagbasa ng Ayatul Kursi at ng 3 huling surah ng Quran. Huwag natin silang katakutan, ngunit magkaroon ng kaalaman at kabatiran sa kanilang pag-iral ayon sa gabay ng Quran at Sunnah. Ikaw, paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa masasamang impluwensiya ng mga jinn sa iyong pang-araw-araw na buhay?